Noong taong 1985, sa gitna ng kinang ng showbiz at rurok ng kasikatan ng isang 16 anyos na bituin, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang yumanig sa buong Pilipinas. Siya ang paboritong analisa ng masa, si Julie Vega. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, isang misteryosong pagkakasakit ang unti-unting kumitil sa kanyang buhay. Sumpa nga ba ng mga engkanto mula sa isang madilim na kuweba o isang trahedyang medikal na hindi agad naunawaan? Samahan ninyo kaming balikan ang makabagbag damdamin at puno ng kababalaghang kwento ng pagpanaw ng nag-iisang Julie Vega. Nagsimula ang lahat sa isang taping para sa Lovingly Yours, Helen. Ang lokasyon, isang liblib at madilim na kuweba sa Mount Manalmon, San Miguel, Bulacan. Ayon sa mga kwentong kutsero ng mga naroon, tila may kakaibang bigat ang hangin sa lugar na iyon. Sinasabing pagkatapos ng shooting, nagsimulang makaramdam si Julie ng labis na pagkapagod at pananakit ng katawan. Ngunit ang mas nakakapagtaka, dito na pumasok ang mga usap-usapan tungkol sa mga engkanto. May mga matatandang nagsabi na nabati o nagustuhan daw ng mga nilalang sa kuweba ang kagandahan ni Julie. Sa mga sumunod na araw, ang dating masayahing dalaga ay unti-unting nanghina hanggang sa hindi na siya makatayo. Dinala si Julie sa Quezon City General Hospital at kalaunan ay inilipat sa Lung Center of the Philippines. Dito, lalong naging palaisipan ang lahat. Sa kabila ng pagsisikap ng mga pinakamahuhusay na doktor, tila hindi tumatalab ang mga gamot. Dito lumabas ang diagnosis na Guillain-Barré syndrome, isang bihirang kondisyon kung saan inaatake ng immune system ang sariling nerves ng tao. Ngunit para sa kanyang mga fans, hindi sapat ang paliwanag ng medisina. May mga balibalita pa noon na may mga albularyo na sinubukang tumulong dahil ang paniniwala ng marami ang kaluluwa ni Julie ay kinuha na ng mga hindi nakikita at ang katawan na lamang niya ang natitira sa ospital. Noong ika-6 ng Mayo, 1985, 15 araw bago ang kanyang ika-17 kaarawan, tuluyan nang namaalam ang original soap opera princess. Ang sanhi, cardiac arrest dahil sa komplikasyon ng pneumonia. Ang balitang ito ay parang isang bombang sumabog sa buong bansa. Libu-libong tao ang nagpunta sa kanyang burol. Ang kalsada patungong Loyola Memorial Park ay napuno ng mga taong umiiyak, may dalang bulaklak at hindi makapaniwala. Ito na marahil ang pinakamalaking libing ng isang artista sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahong iyon. Hindi natapos ang kwento ni Julie Vega sa kanyang libing. Maraming bali-balita ang lumabas tungkol sa mga paramdam na nagpatindig ng balahibo sa mga malalapit sa kanya. Ayon sa ilang ulat, sa tuwing sasapit ang anibersaryo ng kanyang kamatayan o sa mga mahahalagang okasyon, bigla na lamang daw nakakaamoy ang kanyang pamilya ng mabangong halimuyak ng mga bulaklak sa loob ng kanilang tahanan. Kahit wala namang sariwang bulaklak sa paligid, paniniwala nila ito ang paraan ni Julie para sabihing naroon pa rin siya. May mga kwento ang ilang dating katrabaho sa set ng Analisa na may mga pagkakataong tila nararamdaman nila ang presensya ng isang batang babae sa isang dressing room na dating ginagamit ni Julie. Isang naninorawang madalas makita na mabilis na naglalakad at pagkatapos ay mawawala. Lumipas man ang mga dekada, nananatiling buhay ang alaala ni Julie Vega. Maaaring ang kanyang pagkamatay ay manatiling paksa ng mga urban legend at kwentong kababalaghan. Ngunit higit pa sa misteryo, ang iniwan niya ay ang kanyang talento at ang pag-ibig ng milyon-milyong Pilipino. Sabi nila ang mga bituin ay nawawala rin. Pero ang liwanag na iniwan nila ay patuloy na naglalakbay sa kawalan. Si Julie Vega ay ang bituin na kahit maagang namatay ay hinding-hindi malilimutan. Isang tanong ang nananatili sa ating mga isipan. Isa nga ba itong trahedyang medikal o isang kwentong hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang ipaliwanag ng ating mundo? At kung nais mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga, alamat at kababalaghan.